Uplift Program, paano ma-avail yung monthly 2K cash aid? Mga kababayan, mga tsuper, commuters, minimum wage earners, at pamilyang Pilipino, alam nyo bang may milyon-milyong kapamilya at manggagawa ang nagtatakdang makakatanggap ng cash grant fuel, subsidies, at libreng sakay sa ilalim ng pinapalawak na pamalaang tulong? Ito ang Assisting Sectors in Need, pillars sa ilalim ng Uplift Program. Sa video na ito, hihimay-himayin natin ang mga targeted household, cash grants, sector-specific interventions, at buong gabay para malaman kung paano kayo makikinabang dito. How are you mga karikra? Jen here. Kung nakakaramdam kayo ng bigat sa busa dahil sa tumataas na gastusin ngayong year 2026, hindi kayo nag-iisa. Bilang tugon dito, inilunsad ang gobyerno ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food, and Transport Uplift Program sa ilalim ng Executive Order Number 110, isang whole-of-government na sagot sa epekto ng energy emergency sa ating ekonomiya. Isa sa pinakamalagang bahagi nito ay ang Assisting Sectors in Need na direktang nagbibigay ng tulong sa mga sektor at pamilyang pinakaapektado. But before that mga karikra, disclaimer na po, ang Record PH ay hindi po affiliated sa kahit anong agency or organization. Ang lahat ng impormasyong ibibahagi ay for educational purposes lamang at na-verify namin sa abot ng aming kaalaman. Hinihikayat namin ang mga viewers na mag-research din sa sarili nila at i-verify mga detalye bago po gumawa ng anumang desisyon. Dito sa video na ito, tatalakayin natin ng detalyado ang mga sumusunod. Ano ba yung layunin ng Assisting Sectors in Need pillars? Sino-sino ang targeted household at magkano ang cash grants? Ano-ano mga sector-specific interventions para sa transport, minimum wage workers at commuters? Ano ang guidelines, requirements at qualifications? At tutorial kung paano maging bahagi or makatanggap ng tulong mula rito. Ano ang Assisting Sector in Need? Pillars ng Uplift Program. Ito ay isa sa mga pangunahing poste ng Uplift Program. Layunin nito bawasan ang bigat ng gastusin sa transportasyon, pagkain at pang-araw-araw na pangailangan ng mga most affected family or papubliko sector na agad na tinatamaan ng pagtaas ng presyo ng langis at bilihin. Sa halip na hiwa-hiwalay ang tulong, pinagsama-sama ito ng iba't ibang ahensya upang mas mabilis at mas mapalawak daw ang maabot ng tulong pinansyal at serbisyo. Targeted household at cash grants na ito ang malaking bahagi na gustong malaman ng lahat. Sino ba talaga yung covered at magkano ang matatanggap? Hinati ng DSWD ang mga benepisyaryo sa tatlong grupo. Group 1. Ito yung mga 4Ps at walang gutom program beneficiaries. Mga 3.5 milyong pamilya na kasalukuyang miyembro ng Pantawid Pamilya Pilipino Program or 4Ps at ng walang gutom program or WGP. Makakatanggap sila ng one-time cash assistance na 2,000 direkta ipapasok sa kanilang 4Ps Land Bank or GCash account. Para naman sa mga WGP beneficiary, gagawa ng manual payout ang DSWD, karaniwang kasabay ng kanilang food redemption schedule. Group 2. CBMS, Identified Poor or Near Poor Household. Mga 2.5 milyong pamilya na kinilala sa pamamagitan ng Community-Based Monitoring System or CBMS ng Philippine Statistics Authority na hindi miyembro ng 4Ps or WGP. Sila ay makakatanggap po ng 2,000 kada buwan sa loob ng 6 na buwan mula ngayong July hanggang December 2026. Dahil bagong grupo ito, manual payout muna ang gagawin bago po daw lumipat sa digital na payout. And Group 3, low-income SSS members. Mga 1.5 million SSS members na may monthly salary credit na mas bababa sa 20,000. Katulad ng Group 2, sila rin ay makakatanggap ng 2,000 kada buwan sa loob ng 6 na buwan. Mahalagang tandaan na kung dalawa or higit pang SSS member ng iyong pamilya ng isang sambahayan, isa lang po daw ang magiging bilang ng benepisyaryo. Ito ay ang pinakamatanda sa kanila. Sa kabuuan, umaabot na halos 55 billion ang inilaan sa pamahalaan para sa programang ito at inaasahang aabot ito sa mga 7.5 milyong sambahayan o humihigit kumulang na 37.5 milyong Pilipino sa buong bansa. Sector-specific interventions. Bukod sa direktang cash assistance sa pamilya, may mga nakatutok na programa para sa particular na sektor. Una, para sa transport sector or drivers or operators.
Fuel subsidies, direktang cash subsidy sa mga PUV drivers, jeepney, UV express, bus at tricycle, at delivery riders upang matulungan silang kayanin ang pagtaas ng presyo ng krudo at gasolina. Service contracting program, pagbibigay ng karagdagang kita sa pampublikong sasakyan habang nagbibigay ng maayos na serbisyo. Second, para sa commuters at manggagawa. Expanded ang libreng sakay programs sa pakikipagtulungan ng DOTR at DOLE. Naglunsod ng mga libreng sakay sa mga pangunahing rota tulad ng MR33, LRT2 at piling bus route sa tulad ng Lawton PITX upang makatipid sa pang-araw-araw na pamasahe ang ating mga manggagawa. Fare discount sa pagpapatuloy at pagpapalawak ng mga discounted fares para sa mga vulnerable commuters. Third, para sa informal at displaced workers. TUPAD and DOLE assistance. Pinapalawak ng Emergency Employment Program or TUPAD sa ilalim ng DOLE na may pondo para sa mga naapektuhan ng manggagawa upang magkaroon ng pangdaliang pangkabuhayan at sweldo. Eligibility criteria. Qualified ba kayo? Bilang mamayan or manggagawa, ito po yung mga dapat ninyong tingnan kung kwalipikado kayo sa iba't ibang tulong ng assisting sectors in need. Para sa cash grants or DSWD, kabilang sa listahan ang tatlo ng DSWD aktibong 4-piece beneficiary o rehistradong low-income informal workers. Para sa fuel subsidy or DOTR, LTFRB valid drivers or operator ng franchise registered PUV or kabilang sa official list ng LTFRB, LGU para sa mga tricycles or accredited delivery platforms. Para sa mga DOLE, TOPAD, workers assistance, informal sector workers, displaced workers or unemployed na walang tiyak na pinagkakakitaan. Para sa libreng sakay, lahat ng commuters at manggagawang dumadaan sa mga natukoy na DOTR, DOLE libreng sakay routes sa takdang oras. Okay, dito na tayo sa step-by-step guide on how to avail or be part of this program. First, i-check ang iyong registration at status. Para sa pamilya, siguradong updated ang iyong record ng iyong barangay or sa DSWD City or Municipal Social Welfare Development Office or CMSWDO. Para sa transport sector, tiyaking nakatala ang iyong unit at franchise sa LTFRB or LGU. Bisitahin ang official na Uplift portal at advisories. Pumunta sa official na website uplift.gov.ph or sa DSWD or DOTR official pages para malaman ang schedule ng payout. Master list at distribution venues. Ihanda ang mga kinakailangang documents. Valid government-issued ID or UMID, driver's license, voter's ID, national ID, proof of sector or employment, PUV driver's license, franchise card, barangay certificate of indigency, or SSS or TIN number. Cash card or DSWD, issued payout reference code. Kung pumasok sa digital rollout, pumunta sa designated payout centers or service outlets. Para sa cash aid or fuel subsidy card, magtungo sa itinakdang venue or land bank partner payout center sa iyong lugar batay sa official na advisory. Manatiling updated sa libreng sakay routes para sa commuters, sabaybayan po ang mga pinapalabas na schedule ng DOTR at DOLE ukol sa operational hours at pick-up points na libreng sakay buses at train. At yan ang buong gabay natin sa Assisting Sector in Need Pillars ng Uplift Program. Sa tulong ng cash grants, fuel subsidies at libreng sakay, naglalayon ang pamalaan na gagaan kahit papaano ang ating mga pang-araw-araw na gastusin sa gitna ng mga hamong pagkakabuhayan. Ang pagiging informed sa mga tamang proseso at official na detalye ay susi upang masiguro daw na makarating sa inyo ang karapat-dapat na tulong. May mga katanungan ba kayo tungkol sa Uplift Cash Assistance, Fuel Subsidy, or sa mga libreng sakay routes? I-comment nyo lang po sa baba at sasagutin namin yan. Kung malaking tulong ang video na ito, please don't forget to like, share, and subscribe. See you in our next video!